pag-aksyon, laging nangunguna ang inyong lingkod. At your service. Mga cause-oriented groups, charitable institutions, at iba pang may programang organisasyon ating makakasama sa Ang Inyong Lingkod at Your Service. Ang Inyong Lingkod at Your Service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bagong DZME 1530. Ang Inyong Lingkod at Your Service. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagpapagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Maligayang kamalena po mga kaibigan. Araw-araw po yan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa DZME. Ako po si Joyce Molon, makakasama nyo dito. At syempre, kompleto kami ngayon kasama ang aking mga kuya, si Tato at si Albert. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa pagsubaybay sa amin. Dito sa Kamalayan, magandang Kamalayan po sa inyong lahat. Tato. Okay, so yun po si Albert Padlan. Hindi siya nagpakilala ng pangalan niya. Hindi. At hindi pwede hindi ka magpakilala dahil sa radyo, hindi ka nakikita. Kaya kailangan malaman nila kung sino ka. Sabi, kumakaway. Malaman nila kung sino yung boses na ganun, kung sino yung boses na ganito. O yan. So, importante sa radyo yan. Sa YouTube o sa streaming, yan, nakikita naman tayo. Pero still, we have to introduce ourselves properly. Yan. Ako po si Tato Malay, na bumabati sa inyo lahat na isang magandang kamalayan. Ngayon ay Martes na. Kaya't maganda pa rin ang ating kamalayan. Kahapon ba natapos natin yung ating pinag-uusapan? Oo, tapos na. Actually, tapos na dapat yun noong pa eh. Last week. Lang natin. Inulit lang ninyo eh. Inulit lang natin pala ninyo. Kasi wala ka nun eh. Kaya inulit namin eh. Yan. Iba yung sinabi namin. Actually, joke. Buhatin na lang. Okay lang. Nagsasalita tayo kahapon. Parang iba yung sabi. Di ba yata? Joke lang. Ayan. Okay. Alright, so tuloy-tuloy tayo dito sa ating programa. At since still the start of the new year, marami tayong mga gustong pag-usapan tungkol sa paghahanda natin sa itong darating na... Right. Kasi, okay, sasabi natin darating na taon. Sa iba, dumating na yung taon. Sa mga Chinese, meron pa lang Chinese New Year. February yata. Yung mga naniniwala sa Solar New Year, pagdating pa rin yan sa March. Yung mga naniniwala sa Sun Cycle, na kanya-kanyang birthday, kanya-kanyang tayong antayan. Birthday, no? Siyempre. New Year din so, New Year mo rin yun. Actually, ngayon ko na-realize, mas New Year pala natin yung birthday natin. Ano ko rin lang, nalaman ko rin lang sa'yo kahapon. New Year pala yung... Pag inisip mo, di ba? Talagang, doon nagsisimula yung taon mo eh. Yung may cycle ka kasi makikita eh. Hindi mo na kailangan yung sabihin mo na bagong taon, alam sana ganito ang mangyayari. Eto, sa cycle, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo sa bagong taon. Oo nga. Na yung kung susundin mo yung cycle mo. Of course, hindi naman magpe-predict yan ng eksakto kung ano mangyayari. Pero ang aasahan mo, saan ka magkakaroon ng mga ganyang kuhaan. Like, sir, kailan malakas ang katawan like, mo. Nagtatanong sa akin isang araw sabi niya sa akin, fourth cycle ako which means yung energy ko, physical energy ko, mababa. Sabi ko, yes, mababa, pero yung mental energy mo mataas. Mag-focus ka sa mental, doon ka sa mga basa or gawa ng ideas, creativity, ganyan. So doon ka focus, hindi sa physical. Huwag ka na sa physical. Huwag ka mag-barbell muna. Baka mabagsak sa'yo yung barbell. So, gano'n. Huwag ka mag-barbell muna, masa 7 cycle ka. So, ang ko natin talaga is, ang sabi nga natin, sana maging maganda talaga itong taon na ito. Hindi sana. Maganda talaga ang taon natin ngayon. Ganun magsalita kasi yung mga yung mga
hindi pa talagang nakakaroon ng kamalayan na pag-iisip, no? Okay. Meron kasi tayong mga nakagisnan na tungkol sa ganyang klaseng pag-iisip Kaya hanggang ngayon, yan yung umiiral sa ating buhay. At kahit nasabihin na natin na dumarating ang mga bagong taon, maasa tayo na magbabago, hindi nagbabago dahil nandun pa rin yung mga paniniwala natin na naka-ingrain sa kalooban natin, sa mga paniniwala natin, no? Alright. Kasi para bang yung parang nagbagong taon, nagkakaroon tayo ng wish, nagkakaroon tayo ng yung wish na yan, prayer din yan. Yung, di ba, tulad ng na-mention mo nga, di ba, yung bitaw ng karamihan, sana ganito, sana ganito. Which is parang prayer na hindi masyadong productive. Kasi Parang pwedeng hindi, di ba? kasi yung sana is forever nandyan nasa perimeter mo. Hindi Hindi naaabot. Hindi lumalapit sa iyo. Kaya dito eto na. Kaya ganun ang dasal Thank you. Anyway, so ganito na nabanggit ni Albert Dasal. Okay. We believe in prayers, we believe in God, we believe in everything that you also believe in. Pero, yung paniniwala namin, opposite doon sa paniniwala nyo. Na? Hindi, ito, ngayon ko lang sasabihin Sige, sabihin sinabi ko mo na na kay nga. Albert ito kanina. Sige nga, sabihin mo na. Okay. Alam nyo, sa ating napagdaanan, no? Kumbaga parang, katulad lang lahat sa atin, pumasok tayo sa eskwelahan. After all those years, nag-elementary tayo, high school, college, pag-graduate, ang tanong pagkatapos nandun ka na nagtatrabaho ka na bakit iba ang tinuro sa amin? Hindi ko alam to Bakit ngayon ko lang, parang ngayon, hindi ko naintindihan kung paano ko ngayon isosolve to dahil hindi tinuro sa amin ito nung nag-aaral ako. Kumbaga, nagbago, iba yung tinuturo sa trabaho, sa workplace, no? So, in other words, okay, what I'm trying to say is, we grew up also maybe you grew up in a certain religion, no? Hindi ko naman sinasabing mali yung religion nyo or whatever. Ang talong dyan is, yung natutunan mo ba doon sa religion mo, is it still working for you? Just like what you learned in school. Or are you applying it? Baka naman hindi mo ginagamit, kaya hindi gumaganda ang buhay mo. Kasi, ang religion, o yung lahat ng natutunan natin sa eskwela, ang purpose nun gumanda ang buhay natin Yun yung kwento Yun ang bottom line dun di ba? Kaya ka nag-aaral nagpupursige ka para guminhawa ang buhay mo in the future. So, in those cases na hindi maginhawa ang buhay mo, ano ibig sabihin nun? Either hindi ka natuto, hindi mo na-apply na maayos, o ayaw mo talaga. Iba na talaga yung dapat mong kailangan mong pag-aralan. It Baka no pasay longer na yung, works. So, dito sa Kamalayan, meron kami ino-offer na kung kayo ay nandiyan na sa stage na yan, na sa tingin nyo, iba na yung nangyayari at hindi na nangyayari yung gusto nyo mangyari. Dito sa programa namin, makinig kayo. Madaling salita, ito na yung ginagawa ko paulit-ulit. Hindi pa, why is it not working? Ginagawa ko naman lahat. Hindi, ginagawa mo nga If it's not working, parang mag-iba ka na. Baguhin mo na. Baguhin mo na. Kaso di nga nila alam kung paano baguhin Ang Thank tanong you. lagi. It's called Kamalayan. Kasi, di ba sabi nga, nagdadasal naman ako paano ka nagdadasal? Anong tinuro sa iyo nung dati ka, paano ka tinuruan magdasal? Luhod-luhod ka. Diyos ko. Bigyan mo ako ng Kawawa sana naman ganito ako. na ang buhay ko. Puro ganun Di ba? Tinuro sa atin Wala namang pagbabago hanggang ngayon. Ganun pa rin ang dasal Tulungan mo kaming mga mga naghihirap. Yung mga nahihirapan sa buhay. Poor, ganun. So, in other words, yan, okay. Kung sa tingin nyo ay gumaganda ang buhay nyo. Pero kung taon-taon, sinasabi nyo na, walang nangyayari. Okay, bakit walang nangyayari? Anong ginagawa mo? Bakit walang nangyayari? O mas lalong lumalala ang nangyayari sa'yo? Yun ang magandang tanongin nyo sa sarili nyo. Dulot ba yan nung pinag-aralan nyo sa eskwelahan?
dulot ba yan sa natutunan nyo sa inyong relihiyon? Kung meron man kayong relihiyon na... Or even pinaka-basic na basic. Mga paniniwala nyo. Yung kung paano kayo pinalaki. Kung ano yung mga sinabi sa inyo ng mga nakakatanda sa inyo sa bahay. Di ba nga kapag Kasi dyan kabata? mag-umpisa lahat yan. Kapag kabata ka pa, syempre lahat yan, ina-adapt mo. Kumbaga, lahat na sinasabi sa'yo, sinusunod mo. Oo ka lang na. Pero pagka may edad ka na, matanda ka na, Mag-question ka na. oo ka pa, di ba? Ang mga bata, maraming tanong. Ang tanong ng mga bata, sinasagot naman nating may mga edad na. Pero okay na sila doon, nasa-satisfy na sila doon sa sinasabi natin dahil yun lang ang alam nila, di ba? Pero pag matanda na katulad nila, Katulad natin na may... ayan, marami ng mga tanong na mismo. Ano tawag dito? Meron ako nadinig na ganyan eh. Ano yung... Ano? May ME ka na? May ME dad. May ME dad. Ano yung degree mo? May ME dad. May edad. May edad. May edad. May edad ka na. Yan, may edad ka na. May edad ka na. Meron certain phrase na nakakatuwa na pag ginamit eh. Yun yung style. Meaning, matanda ka na. Ganun ba yun? Matanda ka na? Ibig sabihin nun? Akala ko kung girlfriend mo si edad. Kasi ano yung edad? Hindi. Okay. Ayan, sige yun. Di ba? Pag tumuntong ka na sa tamang edad, di ba? Hindi, Marami ka ng katanungan. Actually, wala sa edad yan eh. Pero hindi, kapag ka mga bata, hindi mo sasabihin na ano Maraming hindi batang marunong. Maraming matandang bobo. Hindi, pero ang pinag-uusapan natin dito, sige, adya Sakit naman tayo. nung bobo. Pero ang pinag-uusapan natin dito, na kapag ka umidad ka na, sabihin na natin 18 kasi dito sa Pilipinas, yun ang age of inaano maturity. natin, diba? Yan ang sabi na. Age of okay. maturity pa kesa sa edad lang na chronological age. Sige, ayaw aminin. Sige na Hindi nga. kasi nga marami akong kilala na tumanda na hanggang ngayon eh, ganun pa rin eh. Na hindi Very, na natuto very, eh. very immature pa rin. Kaya pag sinabi mong matanda na, akala ng iba, dahil pag matanda na, maraming alam o marami ng o magaling o o intelihente. Hindi eh. Sinabi mo lang matanda dahil sa chronological age, pero hindi yan... Sa karunungan. Hindi yan in line sa... May mga emotional, may mga emotional maturity rin eh. Or paano pa, yung pananaw sa buhay. Dito May sa maturity Kamalayan. rin yan. Okay. Kadalasan sa ating mga nangyayari sa buhay natin, no, sa mga kababayan natin, okay, tumanda tayo. Tumanda in terms of age, not learning anything new. Yun ang isang bagay na realidad natin. Yung nakagisnan na natin na tinuro sa atin ng pagkabata na kung saan pinanggalingan yan buti sana kung 20th century o 18th century yung iba 15th century pa eh. Yung pa rin ang ina-apply natin ngayon sa buhay natin eh. Na nandiyan na yung changes in technology pero yung how we react to certain things hindi pa rin tinuro sa atin na maayos. Pero hindi na kailangan ituro sa atin. Tayo mismo ang maghanap ng paraan kung paano 'di ba? Dapat gano'n. Ang tanungan nila diyan is saan namin makukuha yung bagong kaalaman? Sure kasi wala na nagtuturo eh. I'm sure naghahanap din ng solusyon ng answers ang karamihan lalo na pag nahihirapan sila sa buhay nila. Andiyan si Google. Oo, actually nga nandiyan na lahat ang sa internet. Kaya nga, dito sa Kamalayan, yung mga pinagsasabi namin dito, hindi namin inimbento to eh. I-google nyo, malalaman makikita nyo. Doon pala galing yun eh. Oo. Kapag akala nyo, nag-iimbento kami rito eh. So lahat ng mga sinasabi ni Tato, i-google nyo po yan. Oo, ni-research din namin yan. Ano ba naman yung pagdudahan nyo yung sinasabi namin? Sure, bakit hindi? Kung gusto nyo malaman pa yung iba kong mga... Yung do your due diligence. Kung gusto nyo malaman pa yung mga iba kong mga ideas na pinopromote dito sa Kamalayan, kung wala kayong libro, wala kayong mabibiling ang kopya ngayon, no? Pero ubos na magbebenta kami. Pero sa Amazon, meron, no? Andun yun. So, kung pwede yung e-book na lang. Ngayon, kung hindi nyo ma-afford yung... Kung wala kayong tablet, hindi kayo nakakapag-e-book, wala kayong computer, hindi rin pwede kasi nasa computer din pala itong isa-suggest ko eh. Kasi meron akong website, tatomalay.wordpress.com. Nandoon yung mga blogs ko. Yan. Kung gusto nyo basahin yung mga ideas na kung saan ay... Ulitin mo nga ulit, Tato. tatomalay.wordpress.com.
WordPress, oo. WordPress, ha? WordPress.com. Yun, nandoon ang mga karamihan ng vlogs ko. Hindi pa kumpleto, pero at least siguro may mga 8 na lang doon. Yan. Mga ideas na importante matutunan nyo for the 21st Naku, century. Joyce, wala tayong website. Makapag-website na. Tutulong. Hindi, actually, Inggit. ano lang yan offshoot lang yan doon sa Facebook ko Kasi sabi ko nga ang Facebook, ang problema ko doon, ang nakakabasa lang, yung mga kaibigan ko na friends ko doon sa, yung hindi ko friends, hindi nila nalaman kung paano nila ako makukontak o ma-reach. Ayun sa website mo merong may link ka na pakalat na magkakalat. So in other words, kung nasa Twitter kayo, mababasa nyo, magko-connect sa website kayo, mga inaano ko sa Twitter din. Very good. So yan. Ngayon, okay, balikan natin itong pinag-uusapan natin. So, yung emotional maturity. Ngayon, actually, hindi lang emotional maturity yan. Maraming maturity na kailangan natin. Maturity, intellectual, of course, emotional maturity, yung isa pang, yung, ano pa yung isang maturity na kailangan ngayon, yung hindi siya attitude Kasi emotional din yun yung adversity quotient. Yan. Adversity quotient in terms of yung reaction mo sa yung mga reaction mo sa hardship, sa mga struggles mo, sa mga failures. Yan. Uy, tinuturo natin dito yan kung how to overcome it. Kaya nga dito sa Kamalayan, tinuturo natin yung mga ganyan. Versus yung nabasa ko kanina, you have to struggle and go in the pain. Ngayon nga, sabi ko nga, sino nagsulat dito? Si Sorry Candy pero sorry. hindi si Candy yan. Sabi ko, si Candy, sorry ito, kung sino yung nabasa ko, pero parang parang yun yung mga thought processes na paniniwala na nagpa-perpetuate ng kahirapan Okay. Ganun. Mamaya, pagbalik namin, magpapakilala na kami ng aming himpilan. Ng ibang himpilan. Babalik kami, Si Joyce lang George season na balik namin dito. Si Joyce lang ipapakilala ng ibang himpilan. Ayan, sige, magbabalik ang programa Kamalayan. Makalipas lamang po ang ilang saging. Abangan ang programang lilinaw at magpapaliwanag sa mga isyong pilit na pinalalabo. Sentido Común, Sentido Común. Kasama sina Rita Gadi, Homobono Adaza at Attorney Vic Rodriguez. Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa ating himpilan 15:30 DZME. Sentido Común. Kaagapay ng sambayanang Pilipino ang pamahalaan, mga ahensya nito kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo, serbisyo publiko tungo sa pag-asenso. Ating tatalakayin ang inyong lingkod at your service. Katuwang sa pagbangon tungo sa bagong umaga, pagtulong at pag-aksyon, laging nangunguna ang inyong lingkod at your service. Mga cause-oriented groups, charitable institutions at iba pang may programang organisasyon ating makakasama sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bagong DZME 15:30. Ang inyong lingkod at your service. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 15:30. Nagbabalik pong muli ang programang Kamalayan. Ang ating oras, alas 4:32 na po ng hapon. Kasama pa rin po si Joyce Molon, si Tato Malay at si Albert Padlan. Albert Padlan. Parang nagpaalam Ayan, maligayang Kamalayan po, Team Kamalayan. Masayang Pasko po ulit. Mula yan kay Willie. Maraming salamat, Willie.
At syempre, yung mga dapat nating batiin, RD Mirador, Gina and Marvin Crescini, Shelo Urbano, at marami pang iba. Oy, malapit nang umuwi si Marian Teresa Rivera. See you. Malapit na. Yung pinsan ko pala, darating bukas from the States after so many years. Andy Acasio, welcome home to the Philippines. Sino pa yung babatiin mo abroad? Ay, pinsan ko umuwi na. Nakabalik na yata lang ako. See you on Thursday kay Tina Lides. See you, Tina. Tama, no? Thursday. Oo, sa Thursday. Doon na sa ng mga maaga. Diretso na tayo. Pa. At para pagdating natin dito, kasama na ang ating guest. Excited may na guest, ako. may guest kami sa Thursday dito, mga doktor. Okay. Kasama rin natin sa Team Kamalayan, si Remo Moraleda. Si Remo. Nagka-Baguio pero naka-base ngayon sa Australia. Perth, Australia. Siyempre, support doon. nagbibigay ng suporta yan sa ating palagi. At saka natutok sa kanyang apo. Ito may sinabi pa si Willie, medyo mahaba-haba to, wait lang. Tama po kayo, nagpapasalamat po ako sa Kamalayan. Kung di ko po nalaman sa inyo, baka di ko malasap ang sarap ng Kamalayan. Nung nasa bakasyon po ako, anong lasa? May isang pamilya na binilhan nila ng ice cream ang anak nila. Binilhan nila ng ice cream ang anak nila. Kaso isang cone na ice cream ay maghahati pa ang dalawang magkapatid. Bumili ako ng gamot naalala ko ang Kamalayan. Binilhan ko ng isa pang ice cream yung anak nila. Grabe po ang pasalamat ng mag-asawa. December 31 po iyon. Isang loaf bread, isang bote ng peanut butter ang kanilang pagsasaluhan. Masayang-masaya na po sila nang nabilihan ko ng ice cream ang anak nila. Grabe po talaga ang saya. Ayan. Yan sinasabi natin na kung gusto mo talagang mag-prosper itong bagong taon na ito, do those kinds of things, acts of kindness na ganyan. No? So talagang uunlad talaga. Walang duda yan. Be giving. Because it is in giving that you receive. Kasi yun na nga, nagpapasaya ka ng ilang tao. Ayan, no? Okay. Tumutuwang-tuwa sila. Naku, kung parang nagre-radiate Ikaw ay yan. isang anghel. At nga pala, kay Kuya Danny Atienza, thank you. At syempre kay Michelle. Ayan. Ano, nagbigay? Pagkain? Secret. Akala ko, ice cream na binigay sa'yo. Ice cream nila. Ayan, thank you po sa inyong mag-asawa. Yan. Okay, so, ano tawag dito? Yung kanina nga, sabi ko nga, pagpatuloy natin itong pinag-uusapan natin, mga pinaniniwalaan natin na hanggang ngayon ay nandiyan pa. Ito yung tinatawag natin mga fallacies or mga mistaken beliefs. Ano ba ang fallacy? Like for example, pag sinabi mo, a camera will never lie. Diba? Yung mga pictures na nakakuha. Sabihin mo, dyan yan, nakunan yan eh. So, ibig sabihin, totoo yan. Hindi yan, kaya gumanda. O kaya, si Albert nagsasabi niya na. Ayaw maniwala sa ganda ko. Na Photoshop. So, marami tayong ganyan mga fallacies na tinatawag. At hanggang ngayon ay pinaniniwalaan natin. Okay, yung mga, at least meron akong ilang mga 5 na masasabi ngayong sa hapon na ito, no? Mga fallacies. Fallacies na ito ang hindi nagbibigay sa atin ng dapat na magiging bagong masaganang kabuhayan natin. Dahil ito ang paniniwala pa rin natin. Okay, number 1. Tayo ay naniniwala na kulang ang mga kailangan natin sa mundo. In other words, hindi sapat. Hindi natin nakukuha yung lahat dahil sinasabi natin na maraming wala sa ating buhay ngayon. In other words, what I'm referring to is kulang. Kung kunyari, okay, ang nito is pag ako nagkaroon, may isang taong mawawalan. Ganun ang paniniwala ng karamihan sa atin. Kaya okay lang na wala ako para siya hindi mawalan. Ganun ba? Hindi. Walang nawawala. Yun ang dapat natin. Hindi, yun ang paniniwala. Kasi parang iniisip natin na pag may isang nakakuha, may isang kinuhaan. Kaya makikita mo, di ba, maraming ganun yung nag-aagawan. Oo, nag-aagawan. Pag meron, biglang nag-aagawan. Oo. Unahan. Yung lamangan. Oo. Yung scarcity mentality yan eh. Poverty mentality yan. Ang paniniwala,
Mawawalan ako, maubusan limitado, ako. kukulangin, hindi magkakaroon lahat. Hindi totoo yan. Araw-araw nakikita natin That's a yan. fallacy. Ako, na-experience ko palagi yan sa mga pag sumasakay kayo ng MRT. Para bang wala nang bus wala nang tren na darating pa. Parang pipilitin na talaga na, sige, kailangan ako, nandito na ako. Ilang minuto lang naman ang magiging delay mo. Minsan nga, sandali lang. Mga 5 minutes lang, 6 minutes. Wala Pero, pa. Minsan wala. sisirain mo yung araw mo dahil makikipag-away ka, dahil sisiksikin mo yung, pipilitin mo na makapasok ka doon sa loob ng tren. Na, okay, may reason ka siguro, pero still, meron pa darating eh. Ay, hindi na kami pumupunta doon sa mga senior eh. Sabi ni Tato sa akin pa dun- rin. Yung mga... Sabi sa akin ni Tato, alam mo, doon yung nagsisiksikan, nag-aaway yung mga doon senior. sa senior. Talaga? Doon naggugulungan. Ang mga kasi nga, itong mga tumanda na, ito yung sinasabi ko nga, mga matatandang hindi Yung mga natuto. matatandang yun. Mga matatanda ko lang pinagkatandaan. Wala nang pasensya. In other words, nagkaroon na ng Paano mo mauubusan ng pwesto? Talaga ito mga tatandang okay, palagay mo na, may sakit o mahina na, tagal na sila nakatayo, but still, no? I mean, talagang kawawa sila eh. Ako naaawa ako pag nakikita ko nag-aaway-aaway sila doon eh. And sila lang... Ang nakakaawa doon is, kasi feeling nila mauubusan sila, mawawalan sila. Nawala nang darating. Akala nila yun na yung... Hindi naman nauubos eh. Kaso, pag dumating din yung susunod, ganun pa rin, hindi pa rin makakasakay. Hindi, may alam mo yan, may line yan eh. So, in other words, kung nandun ka sa linya na pangatlo ka, makakapasok ka pa siguro, pang-apat ka. Kasi yung mga sumisingit, ganyan. Hindi, kahit nasabay mong merong apat na sa'yo, pipilitin mo pa rin, pang-lima ka, makapasok ka pa rin dahil sabi mo, baka hindi na ako makasakay pa. Pwede ka naman tumayo ng gano'n na. Pwede, sige na, puno na yan. Yung susunod natin, nasa harap ka na. Nasa harap ka na. Yun na nga eh. Naman. Alagay pa naman, nasa panglima ka uli. Hindi nga eh. Susunod natin, una ka na. Pasok ka na. Ayun ang isang paniniwala natin na nauubusan tayo. Sa buffet. Naku, sa buffet. Kukuha na marami. Tapos hindi naman uubusin. Punong-puno yung plato kasi nga, feeling mauubusan. Kaya sa buffet restaurants, may rule doon eh. Pag may tira ka, bayaran mo ng buo yung clean plate. Kundi clean plate ka, masisingil ka ng mas mataas. Ang masarap nga dyan, ano lang yan eh, patikim-tikim ka lang muna, tapos tikman mo lang lahat eh. Tikim-tikim, totoo lang tikman mo ng konti-konti. Sobrang nakakabusog na. Hindi, alam mo kung bakit. Okay, tuturuan ko kayo kung ano yung talagang nangyayari kapag nagugutom ka at para ka mabusog ka agad. Alam mo, ang dila natin, meron tayong dyan eh, di ba, mga sense dyan of taste, di ba? Tama, may mga regions. Iba-ibang taste ang nakukuha ng ating tang natin. Dila natin. In other words, ang talagang ibig sabihin na nabusog ka, na-fulfill mo lahat yung taste nung pwede mo matikman. Ganun ba yun? Kaya nga, di ba, may alat, matamis, may kaya kung minsan, di ba, kumain ka ng maalat, mamaya panghuli mo, matamis, parang lang inaano mo na yung pinufulfill mo lahat yung sense of taste mo eh. So, in other words, pag mo na lahat yun, kahit natikim ka lang, sabi mo nga, tikim-tikim lang, nakakabusog lang. Totoo. Kasi natikman mo, marami ng taste, marami ng iba-ibang lasa, na fulfill na yung sense niya. So, busog na ang pakiramdam mo. Tapos ano yung tang mo, may sumisignal sa brain mo, yung brain mo sumisignal sa tiyan mo, ganun? Okay, kasi parang nararamdaman ko sa tiyan eh. Hindi, actually, dito yun, sa lasa mo. Sa panlasa. Okay yun, Ngayon, good to know. Akala nyo, ha? May iba pa kayong matututunan dito sa Kamalayan. Craving yan. Kasi kapag hindi mo na-satisfy yung craving na yan, ano ka pa rin, gutom ka pa rin, kahit pa paano, bitin ka, sabi ka. Okay, yun yung ginagawa natin na... Ako pa naman gusto kong, ang dami kong nalalasahan. Gusto ko yung mga ibang lasa. Sa akin kasi, wala na ako panlasa pagdating dyan sa pagkain. Kasi gusto ko laman tiyan lang yan eh. Kasi nga, sa akin... Ang panlasa sa'yo, libro. Nandun yung sense of, yung satisfaction ko, sa kabusugan ko sa libro. Yan. Yan. Gusto ko naman kakaibang lasa. Sino yan? Candy, ikaw. Anong lasa gusto mo? Ha? Anong lasa? Sige nga, paki-specify. Kasi nagluluto ako, kaya
madalas, I knew na lahat ng klaseng lasa. Yan. So, something na iba naman. Something unusual daw gusto niya. Hindi magkombinasyon ka, yung maalat, yung maasim, pag haluin mo, hindi ba ganyan Tapos lagyan mo ng konting asukal. Hindi ba kaya ngayon Tapos ang lagyan mo dami ng mga chef ngayon na kung ano-ano yung mga pinaghahalo-halo nila tapos mamaya iba ito ibang panlasa, ibang bago sa panlasa ko ito di ba? Correct. Yun. So, Okay. Next. ganun. So, nagutom na Wala yung si pabayan. Joyce. Kaya gusto na tapusin ni Joyce. Gusto na kumain. Hindi, baka mamaya hindi natin matapos. Nagutom na. Unang-una, walang kulang. Marami. Nandyan lahat. Huwag kayong magmadali. Yan ang kuha natin. Fallacy yun. Meron lagi. Meron There's lagi. Oo. So, eto ngayon. Eto pinag-uusapan natin. Ito yung mga sanhi kung bakit tayo may patayan, meron tayong mga violence. Kasi parang iniisip natin, maubusan tayo mawawalan tayo Kaya kailangan awayin ko ito or patayin ko ito Ayun, isa pa yun. The word. Alam mo, lumaki tayo sa isang paniniwala na kung ayaw mo yung kausap mo, patayin mo. Ganun na yun Oo. Kumbaga parang Huwag kang mag-iwan ng buhay. Lahat patayin mo. Kung hindi mo sa loob ng bahay. kung hindi mo mariresolve yung inyong mga pinagtatalunan, daanin mo na sa dahas. O kaya, yun na nga. Kita mo, di ba, yung mga killing na yan, yun yung result. Actually, hindi naman natin kailangan pumatay Bakit natin pinapatay ang kapwa? Dahil, yun na nga. Kasakiman. Dahil feeling natin na hindi na natin sila makasundo. Yun lang na yun Pag hindi mo makasundo, kailangan may mawala sa mundong ito. Ganun lang yun. Yun ang paniniwala natin unang panahon, ganun talaga kasi Yung parang ubusan ng lahi. Hindi natin kaano yan. Hindi natin kapareho yan. Hindi natin kalahi yan. O ibang paniniwala yan. Ubusin. So therefore, kailangan mawala yan. Oo. So hanggang ngayon, ganyan pa rin tayo. Kaya kita mo yung mga nangyayari dito. Mga terrorist na nasabi natin terrorist na inuubos yung ibang lahi dahil hindi rin, sabi nila, ito yung hindi namin katulad. Pero sa totoo lang, may terrorist ba talaga sa ating mundo? O tineterrorize lang natin ang sarili natin? Tinatakot lang natin ang sarili natin? Ito ang magandang tanong Sino ba talaga ang nagte-terrorize sa atin? Ikaw din mismo. Ikaw rin mismo. Di ba? Ikaw yung naniniwala na merong terror sa'yo is your feeling, di ba? Oo. Yung you feel the feeling of terror. Kasi kung wala sa kamalayan mo yung ganyan na may magte-terrorize sa'yo, walang ganyang violent kung dead may terror pa ba yun? Oo. Kung wala talaga, kung at peace ka, you will not attract anything that will attract violence. And also, all anything. the more. Oo. So, ito yung mga hindi tinuturo sa atin na tama Kasi akala natin makukuha yan lahat sa at saka yung mga sa dahas o sa ano. Itong mga malalaking bansa na to na pinagdadaanan nila yung mga terrorism nila yan. Ang immediate reaction nila is talaga rin violence din. Violence, oo. Ubusin Tinira na yan. sila, mabawi, tira. Oo. Violence to violence. Imagine, so, hindi nila nare-recognize na karmic harvest nila yan. Hindi ba, sabi ko nga sa inyo, diba? Pag ako naging presidente ng Pilipinas, ang una kong tatanggalin, army. Dahil hindi ko kailangan ng wala akong hindi ko iisipin na i-invade ako ng ibang countries, na makikipag-gera ako. Ayusin ko ang kamalayan ng buong Pilipinas. Sabi natin, teka muna. kapayapaan talaga. That's a better. 6 na taon ba ang ng presidente? Tama ba? Sa loob ba ng 6 na taon, maayos mo ba kaagad ang kamalayan, Tato? Oo. Didekri ko yun. Didekri ko yan na ganito ang pag-iisip natin ngayon. Ito lahat. Tuturo mo talaga. Preparasahin mo na talaga yung... Wala ka na iba yung tuturo kundi yung kamalayan lang. Ayusin mo. Sige kasi, pag ikaw naging presidente, 6 years lang yan. Ako naiinis lang ako dito. Tagal-tagal. Baka mamaya pag
pagtapos yan, hindi pa matapos yung term mo, tanggalin ka, iba na naman. Sabi ko kay Albert, pag ako nainis talaga, next election, tatakbo na ako talaga, party list na ako na pakamalayan eh. Sabi ko, para lang maging ano na ito, maituro ko na maayos ito eh. Kasi ayaw nila akong pagturuin sa eskwelahan ng kamalayan. Pag ako nag-party list, edi, ano ko yan. Tapos, ngayon palang paganda mo na yan, Tato. pag nag-party list na ako, tatakbo na ako ng, ano na, kasi Huwag yung gagalitin si Tato, ha? Congressman ka na eh. Go daw, sabi ni... susunod na yan. Senado na yan. O kaya, Candy. Presidente. O sige, dare nyo ako. Dare. Wala akong balak talaga, pero pag ako na inis na talaga. Sige na, mainis ka na. Huwag nyo akong gagalitin, ha? Huwag nyo akong de-dare. Kasi ako, pag dinare nyo ako, gagawin ko talaga yan. Pero noon pa nga nila tinatanong, ay, ano ba yung balak mo dyan? Ayaw mo mag-party list? Ayokong politiko. Ngayon, naiinis na ako sa nangyayari. Sabi ko, ang bagal ng pag-usad ng ating bansa. Sabi ko, di ba, kasama ba sa kamalayan niyang inis? Hindi naman. Kaya lang hindi naman ako, kumbaga ang palagi ko na dinidecree, I am patient. I never rush. Pero sa panahon na ito, nakikita ko ang takbo ng Pilipinas, siguro kailangan na talagang ipaglaban ko na itong kamalayan sa ano na. Sa di ba, may panahon pa naman, mahaba pa ang panahon. Oo, matahaba pa nga. Kaya mo pa yan. Kaya ngayon ko lang nga sinasabi yan. Hindi ka sumali sa partida, hindi ka pwede mag-replacement. Wala. Hindi sa ano, no? It's a way of, hindi naman ako frustrated in some way. Pero basically, eto na yung kailangan ng bansa natin eh. Eto na yung mga kailangan baguhin natin sa kultura natin. Eto na yung mga talagang dapat ituro sa eskwelahan. Bakit hindi tinuturo na tama? Yan ang hindi ating, kasi nila nakagis na yan eh. Hindi nila kabisado. Kasi nga, walang nakakaalam na ito yung dapat talaga. At yung mga nakakaalam, hindi nila hindi sila parang kumbinsido na ito yung dapat ituro eh. Bakit ba madi-disqualify? Basta po ba wala kang grounds para ma-disqualify? Ano yun? Sabihin, bakit ba, ano ba ang dahilan para ma-disqualify, Candy? Alam mo naman itong mga tumatakbo eh. Ano ba ang plataforma nila? Yan, yung talungin mo. Anong gusto mong gawin? Hindi ba? Gusto nilang paunlarin ang bansa. Paano? Sige, tatanungin ko sila. Eto, sabihin nila, bibigyan ko trabaho. Okay. Hanggat hindi na nababago ang kamalayan ng bawat Pilipino, walang mangyayari sa mga plataforma. Malinaw naman ang plataforma ni Tato eh. Baguhin ang kamalayan ng Pilipino. Oo, yan ang talagang, para lang talagang sila mismo ang gagawa ng magandang mangyayari sa buhay nila. Hindi aasa sa gobyerno, hindi aasa sa liderato. At saka ano ka naman, di ba? Talagang tunay kang Pilipino, di ba? Oo. Hindi ka man disqualified dyan. Malay daw ako. Ayan, hello kay Alex Sano. Yan. Ayan. Hindi, sa totoo lang, no? Ito yung mga, sige. Sabi ko nga, ano pa yung mga, to? Kasi pag tumakbo ka, be prepared kasi... Kakalkalin lahat ng Ay, oo. Ay, masaya pag kinal ka lang lang. Wala problema dyan. Kinalkal na ni Joyce lahat. Hindi na nga kailangan kalkalin, binubulgar na. Bulgar na. Binovolunteer na nga namin. Kumbaga, kung si Duterte, ngayon lang din na nadididig na kung ano siya. Kami Bulgar na to kay Tato, wala nang itatago pa. Wala nang makakalkal. Marami akong naging girlfriend, hindi lang 3 or 1. Bachelor pa rin hanggang ngayon. Di ba? Wala tayong tinatago. Kaya nga, sa susunod talaga, pag hindi pa kayo nagbago dyan, talagang magmamarcha tayo. At tayo. Ako ay handa na para dyan. Promise, baka mamaya hindi mo tuparin yan. Ngayon pa lang, sasabihin ko na, pag hindi pa kayo tumino itong 2016, talagang... Ayan, kailangan tumino na kayo ngayong 2016. Dahil nagagalit na. Naisa si Tato. Ito ang plataforma ko. Ngayon pa lang Teka muna, napapanood tayo sa YouTube ba? Ayan sinasabi mo, naku, babalikan ka ng mga sakatauhan. Kaya nga, sabi nga nila... Mamaya pa lang, i-upload ko na kagad. Sabi nga nila, ano ba yung tinuturo ng kamalayan? Reliyon ba yan? Hindi reliyon to.
politiko. Hindi rin politiko. Ito Hindi ang rin. bagong ano yung tawag doon, pag-iisip na kailangan ng ating bansang Pilipinas. Na hindi na pwede tayo magdebate-debate kung ano yung mga dapat natin gawin sa bawat sektor ng ating gobyerno. Alam mo, lahat yan, maayos yan kung ayusin mo lang lahat ng kamalayan yan. Kaya nga sabi ko nga, turo lang ito sa eskwelahan lang itong mga pinag-uusapan natin dito. Titilo yung mga bata ngayon na makakarinig sa atin na ganito. 50 years from now, iba na ang kuan eh. Palagay mo na 50 years. Oh, hintayin natin ng 50 years. Wala na tayo siguro dito, pero still, meron tayo na itanim. Magbabago yan. Oh, yun naman, hindi naman natin sinasabi na eto, gagawin ko ito dahil gusto ko makita ito sa lifetime ko. Hindi. Pag hindi ko nakita sa lifetime to, may magko-continue dyan. Nandyan si Joyce, nandyan si Candy, nandyan si mga batang di ba? Mga batang lansangan. Mga batang lansangan. So in other words, wala tayong problema dyan. Sinashare natin yan sa mga kabataan dahil sila ang kinabukasan ng ating bayan. Yan. Ito talaga naman talagang ang solusyon. We're convinced and napatunayan na natin sa sarili nating buhay na ito yung makakatulong talaga sa kapwa natin. Tapos kung sabay-sabay natin, yung consciousness natin, ang kamalayan natin, ang isip natin, ang paniniwala nating lahat. Ilang, di ba, 100 milyon na tayo mahigit na magiging 104 na. Di ba? Kung ang kamalayan pare-pareho, hindi tama ka, hindi ka na mamomblema tungkol sa mga foreign countries na i-invade ka kasi wala sa kamalayan natin. Wala kang problema sa mauubusan kasi wala sa kamalayan. At saka ang katotohanan lang is napakahina ba ni God, napakahina ba ng universe na pag binigyan mo ang maraming tao, ang dami nilang natanggap, mauubusan ng iba? Of course not. Alokohan yun, di ba? Yeah, tama There ka. is enough for everybody. Huwag kayo masyadong naaatat. Yan. Kaya sabi nga ni Candy, nakakasawa na rin kasi yung pinpointing sa lahat ng usapin sa bansa sa halip na tutukan ang solusyon. Tama. And the solution Sisihan. is sarili. Yun, ito yung mga sinasabi natin. Ito yung solusyon eh. Basically, dito na yung mga sikreto ng... Kasi yun na nga, tama si Candy. Yun ang basic problem is, Turuan. imbis na sa labas ang tinitingnan. Yung may nangyayari, may problema, sa labas nakaturo. Ang tinuturo mo dapat sarili mo eh. Bakit nangyayari sa akin to? Ano ba yung nasa isip ko, nasa damdamin ko, at na-attract ko to? Yun ang tanong, hindi yung si Poncio Pilato kung ano yung Pepe at Pilar dyan sa labas, ang sinisisi mo. Ngayon, ang talong nga natin uli, saan ba nanggaling itong mga paniniwalang ito? Bakit tayo ganito ngayon? Ito, sa palagay ko rin, ay nagmula sa mga tinuro rin sa atin nung unang mga panahon. Yun ano yung mga tinuro? Lalo na sa reliyon. Wala akong sinasabing kung anong reliyon to. Pero ang sinasabi ng dating mga nasa unang reliyon, ang Diyos ay mapagganti. Di ba? It's a vengeful, vengeful God. God's a vengeful Oo, God. in other words, magkamali ka, parurusahan ka ng Diyos. Tinuro yan sa atin. Hanggang ngayon, yan yung ating paniniwala. Na ang Diyos ay isang Diyos na pag nagkamali ka ay huhusgahan ka at parurusahan ka. And God is a jealous God. And May God is ganun a pa. jealous God. Kailangan Oo, sa kanya sinasambahan lang. siya na Oo. sinasambahan. Wala problema doon. Ang problema is, why are you doing that for in terms of kwan? Unang-una, ang tanong nga is, does God need your praising, Your praise. your love in terms of of course, yes. Ayan. Pero ito, siguro ito. Pero muna wala siyang tayo. kailangan. Magre-report muna sa atin si Tony Arsenal. Pari umapila sa mga deboto na magtutulungan at isipin ng kapwa sa translasyon ng Nazareno. Okay. Sige. Tony, Tony, pasok. Ay, magandang hapon po sa inyo.
nanawagan po sa mga deboto si Saint John the Baptist Church Parochial Vicar Father Douglas Badong. Naghahandaan na nga nila eh. Ang dami-dami tao. Sa mga makikibahagi sa translasyon sa Enero 9 na makipagtulungan at isipin ang kapwa, nilinaw ng pari na sa pakikipagtulungan. Okay. Ng pari na sa pagtutulungan, posible na makalapit at Hello, Tony. Ayan, nawala si Nawawala ka Tony. sa ere. O wala na ba si Tony? Sige, mamaya Tony, balikan na lang natin yan si Tony ano. Kasi sa pasok lang ano ko lang saglit ha. Tama no sa Sabado yung ano ng Black Nazarene. Sa Friday yun. Sabado ba? Sabado. Kasi January 9 normally Oo. yan. Okay, sige, tuloy tayo. Okay. Alright. Habang nasa moment ni Tato ang Any moment. Hindi, kasi ako may nakausap akong pastor na gano'n eh. Nakalimutan ko, pastor yung kausap ko eh. Na Amerikano. Na ang sinabi ko sa kanya, my God is a God of love, is of generosity, does not judge me because because my God has given me free will. If my God gives me free will, sige, gawin mong lahat ang magagawa mo, pero yung judgment is, pero pag hindi mo ginawa ito, paparusahan kita. Nasaan yung free will dun? Oo. Tama. Ganun. Sabi ko sa kanya, question mark. And saka, hindi rin ako naniniwala sa that my God is a jealous God. Kasi, He doesn't need anything from me. Si God na siya eh. Nasa kanya na lahat eh. Anong kailangan niya sa akin? Tsaka yung pag kunyari meron kang ginawa, ma-offend mo ba? Para ang yabang mo naman para sabihin na na-offend ko si God. Pa-report po ulit. Tony, pasok ulit. Tony, from Quiapo. Hello, Tony. Oy, gandang hapon po ulit. Pasensya na po. Oo, nagluloko po yata itong aking komunikasyon. Anyway, nanawagan nga po sa mga deboto si St. John the Baptist Church Parochial Vicar Father Douglas Badong sa mga makikibahagi sa translasyon sa Enero 9 na makipagtulungan at isipin ng kapwa. Nilinaw ng pari na sa pagtutulungan, posible na makalapit at makahawak ang bawat isa sa mahal na pong itim na Nazareno. Partikular na tinukoy ni Father Badong ang mga kalalakihan na mayorya sa mga sumasama sa translasyon upang maiwasan ang mga sakitan sa pagitan ng mga deboto na karamihan na aapakan dahil sa pagtutulakan. Inaasahan kasi na nasa 13 milyon ang makikibahagi ngayong taon sa translasyon kumpara noong na 5 milyon noong 2015. Kaugnay nito ay maliban sa physical, may pastoral preparation. Ang mga hiyos ng Minor Basilica of the Black Nazarene na mamamahala sa translasyon na makakatuwang para mapanatili ang kaayusan. Ako inyong kakampi, Tony Arsenal ng DZMA, Kisitreta. Ayan, maraming salamat sa iyo, Tony Arsenal. Alright, so okay, dito na naman tayo sa bahagi na magpapaalam na tayo dahil alas 5 na ng hapon at siguro naman ay nakuha na ninyo aming mensahe dito sa Kamalayan kung ano talaga yung gusto namin mangyari sa ating buhay itong darating, itong hindi darating. Ito lang wish namin para sa itong taon na ito. For this year. Okay, Albert, paalam ka na. So kasi salamat sa pagkinig sa amin at I'm sure may natutunan kayo lalo na yung mga kung nagkataon first time na na-shock kayo, okay na rin yun. Okay Sinashock namin talaga kayo. So, hanggang bukas po, Albert Padlang, yung lingkod. Thank you. Okay, eto nga, ang dami natin kasi mga maling paniniwala na hanggang ngayon ay umiiral pa rin sa ating buhay. Tapos, nagko-complain tayo bakit ang buhay natin ay hindi nagbabago. So, siguro, dito pa lang sa ating mga pinag-uusapan ngayon, makikita na ninyo ang mga pwede nating baguhin sa ating buhay. No? Huwag na natin sabihin na wala tayong magagawa at eto na talaga ang ating destinasyon o ang ating magiging kalagayan for the rest of our life. Hindi po totoo yun.
So, ito po si Tato Malay, nagsasabi na isang magandang kamalayan sa inyong lahat at sana'y palagi ninyong tangkilikin ang ating programang Kamalayan. Ayan, bago ako magpaalam, ito muna yung ating DZME text jack. Ayan yung sa mga, minsan po kasi mga nagtitext, hindi natin nare-receive. Ito po kung meron kayong smart, 0939-916-9855. Kung Globe naman po ang inyong gamit, mag-text po kayo sa 0917-822-8362. At eto rin, ikaw din may hawak nito kay Indian, 0998-975-1368. Ayan. Marami pong salamat. Kung may mga katanungan, huwag po mag-atubiling tumawag o mag-text dito sa programang Kamalayan. Dito po yan sa DCME. Ako po si Joyce Molon. Hanggang bukas pong muli. Ito po si Francis Tolentino. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at naway maging masagana ang bagong taon ng lahat ng pamilyang Pilipino ngayong 2016. This ad is paid for by friends of Francis Tolentino. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club. Napapanahong talakayan sa mga isyu't balita, pagbabalik tanaw sa mga masisiglang panahon na saglit nating nakalimutan. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Kasama ang mga tugtuging magpapasiklab ng inyong umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Magagandang usapin, musika at balita ang sasa inyo alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Gising na, bangon na ang Pilipinas. Gising na, bangon na Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa. Ang bagong DZME 1530. Gising na, bangon na Pilipinas. Abangan ang programang lilinaw at magpapaliwanag sa mga isyong pilit na pinalalabo. Sentido Común, Sentido Común. Kasama sina Rita Gadi, Homobono Adaza at Attorney Vic Rodriguez. Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa ating himpilan 1530.